alamin muna ito bago mag-alaga ng ibon. So ito po yung ating tatalakayin sa video nito at sagutin din natin yung tanong ng ating mga kahabi. So habang tumatagal mga kahabi, marami pa tayong dapat malaman sa pag-aalaga ng ibon. So step by step or on the process, ika nga, yung ating gagawin habang tayo ay mag-aalaga or nag-aalaga na ng ibon. Marami pa tayong mga katanungan na dapat nating malaman sa ating pag-aalaga. So, hayaan nyo muna na maibahagi ko sa inyo yung mga sagot ng mga katanungan ng ating mga kahabi. So, ang talakayan natin dito regarding po sa buhay mag-iibon. So, kung bagong viewers ka mga kahabi sa video ito at gusto nyo yung ganitong content regarding po sa talakayan sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng pabor mga kaibigan na paki-like and subscribe po yung ating YouTube channel para dumami po yung ating mga subscriber at sa mga kahabi natin na nakakahiligan ng ganitong topic. So maraming po salamat. So ang tanong ng ating kahabi na si Ronald Rosales, good morning idol. Tanong lang po, meron po akong 4 na San Conure, 2 years old yung dalawa, 2 years old. Yung dalawa po may deed of sale, tapos yung dalawa wala po. Bala ko po iparegister sila. Paano po kaya yon? At magkano po kaya magagastos ko? Wala pa din po kasi ako CWR. Sana masagot idol. Salamat. So shoutout po sa iyo Ronald Rosales. So ito po yung ating talakayan na dapat alam muna natin ito bago mag-alaga ng ibon. So naka-avail si kahabi Ronald Rosales ng 4 na San Conure. So yung dalawa po may documents, yung wala ay yung dalawa wala po. So yung meron lamang pong documents kahabi Ronald Rosales, yun lang po yung ating mapaparehistro sa DNR. Dahil po kailangan meron tayong supporting documents or mga requirements para maparehistro natin sa DNR at makapag-apply tayo ng Certificate of Wildlife Registration. So yun po ang proseso ni DNR sa pag-apply or sa pag-avail ng CWR. So ang tanong nyo po ay kung may sasama yung dalawa na San Conure na walang papel, ay sad to say po ay hindi po natin ito mapaparehistro sa DNR. Dahil pag wala pong requirements, wala pong supporting documents yung ibon na nanggaling ito sa legal source, ay hindi po natin ito mapaparehistro. Ang legal source po mga kahabi, ito yung mga nakakapagbigay ng mga deed of acquisition o your mode of acquisition. Nakakapag-issue sila ng official receipt, sales invoice, deed of sale, or deed of donation. So yun po yung mga legal source na pwede natin pagkunan ng mga ibon or mga species. So yun doon po, yung dapat po kahabi ang alamin muna natin bago tayo mag-alaga ng ibon. So yung karagdagan katanungan ni Ronald Rosales, ayoko magkano naman po yung magagastos para sa CWR. So kahabi, napaka-minimal po, napaka-mura lamang po ang pagkuha ng CWR. Basta kumpleto po tayo sa documents. Hindi po na lalagpas ng 500 pesos ang inyong magagastos dahil sa 100 pesos lamang po ang bayad sa CWR, tapos meron itong documentary stamp. So tapos sa species po 1 to 50 heads piraso 50 pesos lamang po ang ating babayaran. So kung ang paparehistro nyo po ay yung dalawang San Conure, ay napaka-minimal po. At yung extra nun ay meron pa tayong pang merienda sa halagang 500 pesos. So yun po kahabi, Ronald Rosales. So ganun din po yung katanungan ng ating kahabi na si Frederico Lopez. Paano po i-apply ang ibon kung ilan lang ang na-donate sa akin? Tapos dumami na sila. Pwede po bang quarterly report na lang i-add yung iba para makakuha ako ng CWR? So
medyo ah, iba po yung pangunawa ni Kahabi Federico Lopez sa pagkuha ng CWR. So, lilinawin natin Kahabi Federico Lopez. So, kung ang tanong nyo kung paano i-apply ang ibon kung ilan lang ang na-donate. So, wala naman po itong specific na bilang para may apply sa DENR. Kahit isang peraso po Kahabi na i-donate sa inyo ay kailangan meron pong kaukulan na dokumento. Ito na po yung deed of donation kung na-donate sa inyo. Dapat po kung ilang piraso yung na-donate sa inyo ay naka-specific din at saka nakalagay po sa deed of donation yung bilang ng ibon. So yun po Kahabi. So doon naman po sa pangalawan yung tanong kung sa QBR na lang report i-add. So Kahabi Federico Lopez, hindi po tayo makakagawa ng QBR hanggat wala po tayong CWR holder or permit. Ang unahin po natin ay kailangan makapag-apply po muna tayo ng Certificate of Wildlife Registration. Pag nabigyan na po tayo ng CWR ng DENR, saka lang po tayo gagawa ng QBR. Ito po yung magpapatunay na meron na tayong CWR. At yung QBR po, ito yung mag-a-update sa atin. Ito yung magmo-monitor sa atin para sa ating mga inaalagaang species. So hindi po pwede na mauuna yung quarterly breeding report at tapos i-add yung iba para makakuha ng CWR. Hindi po ganoon ang proseso Kahabi. Ang unahin nyo ay kailangan yung na-donate sa inyo na mga species, hindi kasi nabanggit kung anong species dito. Assuming na lang natin na ito ay kailangan ng may documents or kailangan iparehistro sa DNR, ay kailangan nakalagay dito sa deed of donation yung kung sino yung nag-donate. Kailangan mayroon siyang makakuha rin kayo sa kanya ng photocopy ng CWR or Wildlife Farm Permit, kung ano mang permit yung hawak niya. Tapos yung both ID nyo, yung nag-donate at yung donee. Tapos yung nag-donate o yung nag-donatean, ano tawag yung donee. Tapos yung po ay at kailangan may application form yan at pupunta po kayo sa DNR na inyong nasasakupan at doon po kayo mag-a-apply ng CWR. After nang ma-release ng CWR, after ma-release ng DNR inyong CWR, saka lang po kayo gagawa ng quarterly breeding report. So, hope Federico Lopez, meron tayong mga natutunan at ito dapat munang alamin natin bago tayo mag-aalaga ng ibon. So, yung katanungan po ng ating Kahabi ni si Harry Parrot at si Primo Bristol ay halos iisa po. Ang tanong po ni Kahabi Harry Parrot, magkano po kaya ang DNR permit? At ganoon din po ang katanungan ni Primo Bristol, sana nasa magkano po kaya bayad ng permit? Salamat po. So may marami pong klase ng uri ng permit. So yung pangkaraniwan lang Kahabi na kadalasan na kinukuha natin, yung Certificate of Wildlife Registration at yung Wildlife Farm Permit kung tayo naman po ay mag-aalaga na po ng marami. So kung pansarili lamang po at kung ang gusto lang natin ay mag-alaga at magparami ay yung CWR, ito naman po ay napakamura. Tulad nga ng nabanggit natin sa tanong na Kahabi ni Ronald Rosales, ay yung 500 po ay malaki na. So pero kung wildlife farm permit po, ang inyong i-apply ay 5,000 po ang babayaran for 5 years naman po. So napakamura pa rin sa bayarin ng pagkuha ng permit. So yun po yung ating karagdagang sagot sa inyong mga katanungan, si Kahabi Harry Parrot at si Primo Bristol sa inyong mga katanungan. So maraming po salamat.
So ito pa dapat ang alamin muna natin bago tayo mag-aalaga ng ibon. Ganun din po yung katanungan ng ating kabi na si Ikrip Indonila at Tierra. Need pa dalhin yung progenies sa QBR para iparehistro o idagdag sa mga alaga na ibon. So yun po yung katanungan ng ating kahabi na si Ikrip Indonila at Tierra. So pag magsasubmit tayo ng QBR kahabi ay hindi na po natin kailangan dalhin yung mga progenies ng napaanak or mga inakay ng ating mga alaga na mga ibon. So hindi na po natin ito kailangan dalhin sa DNR na ipapakita. So ilalagay na lamang po natin sa ating inventory report o yung monitoring report or monitoring inventory ay yung mga progenies i-add po natin. Lalagyan natin doon kung progenies at kung ilang piraso. Yun lang po ang ating gagawin. Dahil itong QBR na to ang magpapatunay na updated tayo sa pagre-report sa DENR. So, yun lamang po ang kailangan natin. At yung pangalawang katanungan ni Kahabi Ikrip Indonila at Tierra, salamat po sir. Isa pa, pag may bagong species na pares na complete DNR papers, need po ba dalhin yung ibon o yung mga documents na lang? So, hindi na rin po kailangan dalhin ang ibon sa DNR. Pag magsasubmit kayo ng QBR uli, kasi hindi na po mababago kahabi ang CWR natin. Kung ano po yung naparehistro natin, yun lang ang may attach sa Certificate of Wildlife Registration. So hindi na po ito mababago. Hindi na po ito pwedeng dagdagan ng naka-registered sa DNR. Bagkus kung ano lamang po yung pasimula na naparehistro natin ay yun lamang po. So kung meron tayong mga additional species, ang tawag po dito additional stock kung nag-avail tayo ng panibagong species. Ngayon, yung documents, ipapapotocopy po natin ito at i-attach natin sa QBR. Tapos ilalagay din po natin sa monitoring report na meron tayong na-avail na bagong species. Doon po natin ito ilalagay sa additional stock. Tapos nakalagay doon kung ano yung mode ng pagbili natin. Ilalagay din po natin kung sales invoice, deed of sale or deed of donation. So hindi na po kailangan dalhin ang mga species sa DNR. So bagkos i-attach na lamang po sa QBR pag ito po ating isasubmit. Kasi po may schedule naman po ang inspection team ng DNR sa ating aviary, sa ating ibunan, sa ating bahay para tingnan naman actual na bilang ng mga species na ating sinasabit sa QBR kung ito po ay nagtutugma. So yun naman po yung time na makabisit sila sa ating aviary at wag po natin silang hahadlangan sa pagbisit dahil ito po yung kanilang obligation na bisitahin ang ating mga aviary kung ano na po ang status. So hope mga kabi meron tayong mga kahit konting natutunan na sa mga bagay na kaalaman na sa bago tayo mag-alaga ng ibon. Yung mga tanong ng ating kahabi ay hopefully ay meron tayong mga natutunan. So maraming po salamat sa inyong suporta. At kung nagustuhan niyo ito mga kahabi ng talakayan sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please like, share, and subscribe our YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At pakiclick na rin po yung tiny bell button kung gusto nyo ma-update sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. Nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At shoutout po kahabi Mine. Shoutout po sa inyo si kahabi GQBK81, shoutout mo. Si kahabi Amado Katubay, shoutout po. Si Alberto Ramos, shoutout po sa inyo. Si kahabi Juan Arwin Gilas, shoutout po. At last but not the least, nais ko pong i-shoutout ang aking may bahay, Nena Iruma. Siya po yung aking katuwang sa pag-aalaga
sa ating aviary dahil tayo ay mayroong tungkulin sa ating mga tungkulin na sa ating paghahanap buhay ay medyo napalayo tayo sa ating aviary. So hindi tayo nakakatutok. So nandiyan po si Mrs. Siya po yung aking katuwang sa pag-aalaga sa ating Olen Aviary. So maganda ang buhay mga kahabi pag meron tayong kaalaman bago mag-alaga ng buhay. So hindi naman ito kailangan malaman natin agad. So kailangan unti-unti may process. Katulad nito ang ating content sa mga nakakapanood nito, nakakakuha tayo ng mga idea kung ano pala ang dapat gawin. So ganun lang. Kung sa mga kahabi natin na bago pa lang sa larangan ng pag-ibon, so bago tayo mag-avail, dapat alamin po muna natin kung ano yung mga proseso, mga hakbang bago tayo mag-alaga ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!